umpisahan nga po natin ito, mga kababayan. Nangyari nga po, no? Yung mga pagdinig, yung mga hearing doon sa Kongreso, at mas madami pa po ang mga nabuko, mga boss. Kung nung isang linggo, merong mga Mary Grace Piatos, nadagdagan pa po ni Coco Villamin. Kokoy Villamin, mga kababayan. Kala ko si Coco, Yoyoy Villamin, no? Kilala niyo po ba yon, yung kumanta ng Butchekek? Eto po, pakinggan po natin yung balita tungkol dyan. Ayan yung pangalan dyan? It's, I think, Kokoy Villamin po. Yeah, Kokoy Villamin received on, ano ba yan, 9, no? Grabe yung mga pangalan na ginagamit, ng Office of the Vice President. Nandiyo si Piatos, Mary Grace Piatos. Ito naman po, halos parehas o similar po sa tunog ng Yoyoy Villamin. Mga bossing. Kung hindi ako nagkakamali, ito po, yung kumanta ng Butchekek. Tapos alam ko din, mga kababayan, meron ding basketball player, no, sa PBA na ang ngalan po is Yoyoy Villamin din po, mga kababayan. Ano kaya mga nasa isip ng mga gumagawa ng mga resibo na ito, no? Pirma na lang ng pirma, kung ano na lang yung pumasok sa isipan nila, mga bossing. Tama, sabi ko na nga ba matandain pa din ako, sabi ni Sir Dennis Asis, Yoyoy Villamin, yung singer, Villamin, yung basketball player. Pero dito naman po, sa confidential fund, mga kababayan, Kokoy naman po ang ginamit na pangalan. Sounds like talaga, no? Tuloy natin, mga bossing. September 17, 2023, no? So, itabi lang po natin yan for the meantime. And I'd like also to show you another acknowledgement receipt, this time from the Department of Education. Ito po, itong nakikita nyo po ngayon, mga kababayan, yung nasa screen natin, galing po yan sa, saan ba to? Office of the Vice President. Ano po? Yung ipapakita sa susunod ni Congressman Adyong, mga kababayan, yun naman po ay galing sa Department of Education. Makikita nyo po, parehas lang pong tao. Mr. Chair, can I ask COMSEC to, yes. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa. Sa left, yan nga, left is OVP, sa right is sa DepEd, mga kababayan. Parehas pong pangalan is Kokoy Villamin. Ano po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd? Parang parehas po, Mr. Chair, Kokoy Villamin. Ibig sabihin, ang Vice Presidente, may tao sa OVP na pangalan ay Kokoy Villamin at doon din po sa Department of Education, mga kababayan. Meron pong mapupuna dito, mga boss Lalo silang mahahalata na etong mga signatories dito, mga kababayan, talaga namang parang mga hula lang at parang mga inimbento lang ho, mga bossing. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, the point I'm trying to drive at, Mr. Chair, is that based on the documents and the acknowledgement receipts, which we do not have any other ways to really affirm whether these persons and individuals who have received the confidential funds were truly alive and truly person, makikita po natin yung medyo hindi ho kapani-paniwala. Ako, ordinaryo po ako na tao. I'm not an auditor, but as you can see it, pareho po yung pangalan nila, Kokoy Villamin. Tama. Yung acknowledgement receipt from the Office of the Vice President, and at the same time, from the DepEd, the same person, Kokoy Villamin, from Osamis, no? Sa palagay niyo po ba yan? Kung titingnan po natin, Mr. Chair, sa palagay natin, common ba yung pangalan na, Mr. Chair, Ms. Camora, yung pangalan na Kokoy Villamin? Mr. Chair, parang hindi po, since hindi, para siyang nickname yung Kokoy po. Isa pa ho yun, mga kababayan. Kasi kapag kayong tayo, mga pangalan ho natin, lalong-lalo na po Pilipino, kagaya niya, Mark Anthony, yung mga ganyan. Kagaya nung kay Virgel Valencia, di ba? Ang nickname niyan, siguro, Gigi, Bear, o kung ano man, di ba? Ito,
Kokoy Villamin. Ano kaya ang tunay na pangalan nito, mga kababayan? Coco Martin. Wala akong maisip na pangalan na kumbaga yung real name no? Pero tama naman po yung pagkakapunan niya na parang nickname, di ho ba? Masasabi niyo po ba as a head or nag-audit ng Intelligence Confidential Funds Audit Office, masasabi niyo po ba yan na isang person yan? Pwede po, Mr. Chair. Pwede? Pwede po. Pwedeng isang person, no? Is it just a coincidence that the same two offices heading by the same person submitting to you the same acknowledgement receipts? Tingin ko mga kababayan kasi lumusot lahat to ito sa COA Lumusot lahat to sa COA mga kababayan. Tingin ko ang COA, yung tipo bang, galing kasi sa Office of the Vice President to, panigurado namang walang gagawing karumal-dumal na krimen o kung ano man paglos tayo sa pera. Sige na, gano'n na lang po sila ng gano'n. Hindi na nila binabasa, hindi na nila chinecheck. Dahil nga, syempre, check nila, Vice Presidente yon. Di ba? Kaya, tuloy, sige, okay na yan. Okay na lang ng okay. Pwede hong gano'n, di ba, mga kababayan? Merong isang makikita dito si Congressman Adjong talaga, na talagang masasabi mo, nako, etong mga ito, talagang, hindi mapagkakatiwalaan sa mga ganito. Yan, Can encounter two persons. How unlikely would that be? Two persons with the same name, bearing the same spelling, same last name, with the same first name. Posible po po yan? Medyo likely less possible. Yeah, I think po. it's Siguro mga 5%, gano'n, na pwedeng mangyari. O baka wala pang 5%, mga kababayan. Baka 1% o 0.5% lang po na posibleng mangyari yun, mga bossing. Ako nakikita ko talaga dito, basta pinirmahan na lang po nila yan, basta gumawa sila ng napakaraming resibo para ma-justify nila yung perang hinahanap po sa kanila, mga boss. ay highly unlikely, Mr. Chair, na yun po yung mangyayari, no? Kung titingnan niyo po ba yan, Ms. Camora, yung sulat po ba dyan pagkapareho? Same, pareho. Hindi po. I think it's very obvious, Mr. Chair, that the signatures, Mr. Chair, on the one on the acknowledgement receipt submitted by the Office of the Vice President is quite different from the acknowledgement receipt received by the Department of Education. Pero yung penmanship, parang parehas na parehas, mga kababayan, ano? Iisa lang. Magkaiba lang ng tinta. Pero yung pagkakahulma ng mga sulat, iisa lang. Pero, yun nga, napansin ho, mga kababayan, iba ang pirma. No? Parehang pangalan, pero mukhang magkaiba ang tinta. Mr. Chair, this is just one of the examples that we have received, no? From the office from the COA, no? Yung sinabit po nilang acknowledgement receipt, Mr. Chair. Now, is it true, Mr. Chair, that I'd like to ask Attorney Camora, is it true, Mr. Chair, na magkaiba po yung auditor dun sa OVP at saka the same sa Department of Education? Parang that time po. Yung resident auditor po nila, magkaiba po, no? Yes po. Magkaiba. Yung resident auditor, Yes, magkaiba. definitely magkaiba. Nagigets ko, siguro inisip nila, magkaibang tao naman ang titingin yan, no? Kaya hindi na mahahalata yung pirma. Kaso po, mga kababayan, nakarating sa Senado, pinag-aralang maigi, nakita, dyan din po nakita yung mga Mary Grace Piatos, mga pangalan, at eto, Yoyoy Villamin, Kokoy Villamin naman sa kanila. Siguro, napagtanto nila, isang tao to Pero bakit magkaiba pa yung pirma? Di ho ba? Diyan magkakaroon ng question mark. Niloloko ba tayo nitong mga ito? Iba po. Kasi kung isa po yung auditor nito, I think malalaman po nila ito and they will be flagged, no? Kung bakit magkaparehong pangalan and magkaiba yung signatures. Exactly the same spelling and exactly the same family name. Tama po ba? Tama. Tama po, Mr. Chair. Okay, thank you very much. So I think, Mr. Chair, this is something that we should look into. The reason why I'm pointing this out, Mr. Chair, and for the public's information, ito po yung pinag-uusapan natin dito.
Dahil unang-una po, with this kind of itong pag-aabuso sa ganitong proseso ng pag-audit na ibibigay lang po nila is acknowledgement receipts, it gives us so many, it provides us so many, and it opens up so many floodgates of questions, which I believe, yun yung pinaka-importante po na masagot. Dahil these are public funds utilized, and these are funds na readily available for their request. Tapos ganito yung nakikita nating Tapos maririnig lang natin, hindi, tinatanong kami dyan, pinupolitika lang kami niyan eh. No? Ganun lang maririnig nating mga dahilan po sa kanila at mga palusot, mga kababayan. Wala, pinupolitika lang kami niyan. Bakit namin sasagutin? Bakit kami pupunta dyan? Nakakalungkot ho, mga kababayan. Dahil yung mga confidential funds na yan, di naman po mabubuo yan eh. No? Kung hindi dahil sa tax ng bayan. At yung Kongreso ho, mga kababayan, kumakatawan po yan bilang mamamayang Pilipino. Yung mga itinatanong at yung mga investigation po dyan, mga bossing, kumbaga para sa atin lahat yun. Para malaman natin kung saan talaga napupunta ang ating mga ibinabayad na tax. Tuloy natin. mga reports nila at saka yung pag-acknowledge ng kanilang pag-utilize ng kanilang pondo. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma, Mr. Chair. Ako po mga bossing isa lang po, yung Mary Grace Piatos pa lang po pagka hindi nila napatunayan yon. Ibig sabihin yung daan-daan na mga acknowledgement receipt na yon, mga bossing. Duda na po ako sa lahat nun. 'Di ba Domingo Piamonte, good morning, watching from Belgium, BBM lang, God bless. Di ba? Tapos eto nasundan pa ni Kokoy Villamin. Magkaiba pa yung sulat. Mas lalo pong tumitibay yung paniniwala natin o yung iniisip natin na talagang yung mga ipinagpapasa po sa COA, mga kababayan, ng OBP, at ng Department of Education, puro mga bogus na resibo po, mga kababayan. So it begs the question now, how do we be able to supply answers to this question? But even if we ask COA here, mayroon bang attachment na sinubmit sa inyo to verify whether this was given as a way to purchase information, or is it a reward payment for an information that is relevant to the activity of the Office of the Vice President or the DepEd in relation to confidential funds? Kasi magkaiba po yan eh. Mr. Chair, acknowledgement receipts po ang sinubmit nila, and Acknowledgement receipt po, ano po yan? That's the payment for information, purchase of information, or both yung po, reward? Both po, Mr. Chair, acknowledgement receipts ang sinubmit nila for both information and rewards. It's just that sa rewards po, may additional requirement lang po kaming hiningi. Yeah, but unfortunately, some of these acknowledgement receipts were not supported by a certificate of success. Hindi ho ba? Kasi magkaiba po yan, Mr. Chair. Pag yung purchase of information, regardless whether this information are useful or not, talagang bibilin mo lang yan. Sabi ni Celso Perez, kulong na po yung si Sara, pamilya niya at lahat ng kakuntsaba nila sa lahat ng agenda, ahensya. Nasasayang ang tax ng taong bayan. Karami ng ebidensya sa lahat ng iniimbestigahan nyo, kaya ibigay nyo na sa korte. Ako ho naniniwala, eto na talaga. Kesa doon sa sinasabi ho nila na mag-people power sila, mga kababayan, eto po ang mas malapit sa katotohanan, ang impeachment po o pagpapatalsik sa ating vice presidente.